Hindi maiwasan ni Lin Wei ang magtaka kung paanong ang isang karaniwang Tier 4 na Lightning user ay madaling nakalalamang sa kanya sa sakop ng pag-atake. Samantala, napagtanto ni Liu Hang na ito ang mismong taong pinalagpas at minaliit ng kanyang martial arts hall bilang isang walang alam na rookie kanina. Ang ibang mga trainee ay nagtawanan na tinutokso si Lin Wei dahil naagawan siya ng kill, bagaman buong kumpiyansa nilang inaasahan na mas maraming halimaw pa ang lalabas sa lalong madaling panahon upang makakuha rin sila ng sarili nilang mga puntos. Hindi man lang naapektuhan ang kanilang mga kwentuhan, sinuri ng ating bida ang kanyang system panel at napangisi, habang napagtatantong ang pagpuksa sa iisang kawan na iyon ay nagpasok sa kanya ng halos 3,000 ability points, na nag-iwan sa kanya ng pagnanais para sa mas marami pang alo ng kalaban. Bigla na lamang, isa pang dambuhalang kawan ng mga swordfish ang lumundag mula sa tubig, na direktang sumusugod patungo sa barko. Sabik na patunayan ang kanyang sarili, inihanda ni Lin Wei ang kanyang fire magic, na hindi mapakilang naghihintay na pumasok ang mga halimaw sa kanyang 70 metrong strike zone. Sa kanyang tabi, hinawakan ni Lu Hang ang kanyang talam, na determinadong huwag pahulag ang kanyang momentum sa kabila ng kanyang mas maikling sakop. Ngunit bago pa man makagalaw man lang ang alinman sa kanila, nagpatawag si Xu Jingming ng isa pang kamay ng kidlat, na instant na nagwasak sa buong kawan ng mga halimaw. Si Lin Wei ay naiwang gulat na hindi maunawaan kung paanong ang sakop ng kidlat ng isang Tier 4 na rookie ay mas malawak kaysa sa kanyang sariling Tier 5 fire attacks. Nagsimulang magtalo-talo ang ibang mga trainee, na nagbibiro na si Lin Wei ay masyadong maikli ang sakop ng pag-atake kumpara sa misteryosong henyong ito. Habang nanunood mula sa gilid, isang elite trainer ang labis na humanga, habang napagtatantong nakatagpo sila ng isang bihirang hiyas sa kanyang paglalakbay patungong Froza. Agad siyang lumapit sa ating bida, na nagpapakilala bilang si Teacher Qinzing mula sa prestihiyosong Thunder Martial Arts Hall, at nag-alok sa kanya ng pwesto sa kanyang training camp. Lihim na napatawa si Xu Jingming, dahil alam niyang personal na siyang na-recruit ng kanyang mismong pinaka-boss. Magalang niyang tinanggihan ang alok, na sinasabing wala siyang interes, na nag-iwan sa recruiter na lubhang dismayado. Nang magtanong ang isa pang gwardya kung kailangan pa ba nilang subukang kumbansihin ang ating bida, ipinagwalang bahala lamang ito ni Qinzing, na iginigiit na ang malawak na range ng pag-atake ay hindi naman talaga ganoon ka-espesyal sa pangkalahatang kalagayan. Pagkaraan ng 8 oras, sa wakas ay lumapit ang barko sa destinasyon nito, at si Xu Jingming ay nakatitig sa malalayong dalampasigan ng Froza. Napansin ng mga trainee na sa nakalipas na siglo, kalahati ng Froza ay ganap ng nasakop ng mga halimaw, na nagpilit sa bansa na mabuhay bilang isang simpleng puppet lamang ng makapangyarihang Laxi Empire. Lumapit si Lin Wei upang formal na ipakilala ang sarili sa ating bida, sa pag-asang makabuo ng bagong koneksyon. Nang marinig ang kanyang alias, agad na nagtaka si Lin Wei kung ang ating bida ba ay kabilang sa isang makapangyarihang pamilya sa lalawigan. Ngunit mabilis na pinalitaw ni Xu Jingming ang katotohanan, habang casual na isinisiwalat na siya ay isa lamang palang solo rogue hunter. Binalaan siya ni Lin Wei na ang mabuhay bilang isang lone wolf ay napakahirap, na gumagawa ng huling pagtatangka na ay recruit siya, ngunit kalmadong tumanggi si Xu Jingming, na nagpapahayag na wala siyang planong sumali sa kanino man sa ngayon. Ibinibigay ang respeto sa kanyang desisyon, magalang na nagpaalam si Lin Wei. At naglakad palayo. Gayunpaman, ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay agad na nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano kayabang ang rookie, habang pinupuri si Lin Wei sa pagiging masyadong mabait sa kanya. Hindi nagtagal, ligtas na dumating ang barko sa daungan, at inabot ng babaeng kawani kay Xu Jingming ang isang espesyal na bank card na naglalaman ng kanyang $3 milyong gantimpala. Nang masecure ang kanyang pondo, sabik na ang ating bida na sa wakas ay magtungo sa Asahikawa City upang hanapin ang mga guho. Pagdating niya, ang dambuhala at napakamakabagong tore ng Heavenly Limit Martial Arts Hall ay nakatayo sa kanyang harapan, at lumitaw si Eva upang ipaliwanag na ang hall na ito ay nagtataglay ng ganap na awtoridad sa buong bansa ng Froza. Bigla na lamang, isang marangyang kotse ang huminto na may kasamang matinding security detail, at isang kapansin-pansing maikli ang buhok na babae na nakasuot ng maiksi at magarang pulang at itim na kasuotan ang bumaba. Nararamdaman ang kanyang kahangahangang lakas, nagtaka si Xu Jingming kung siya ba ay isa ng tier 5 na estudyante, ngunit mabilis siyang binalaan ni Eva na siya ay si Elinka,
isang elite na S-class summoner, at ang tanyag na Holy Maiden ng bansa. Namangha siya habang napapansing ang mga summoner ay mas bihirang mahanap kaysa sa mga space-type magic users. Ngunit binalaan siya ni Eva na si Elinka ay walang alinlangan na nasa bayan para sa darating na mga guho. Ipinaliwanag nito na kinokontrol ng Froza ang ikatlong bahagi ng limitadong 300 entry passes, na nangangahulugang kailangan niyang magbantay ng maigi sa kanyang mga elite na mandirigma kapag nasa loob na sila. Marahang sumang-ayon si Xu Jingming. Samantala, sa loob ng punong tanggapan ng Martial Arts Hall, nagpatawag si Vice Director Chaelf ng isang agarang pagpupulong upang harapin ang pag-usbong ng alamat na SS-rank genius ng Great Xia. Binalaan niya ang kanyang lupon na ang henyo ay malamang napatungo sa kanilang mga guho, na idinadeklarang kailangan nilang mahanap at ipapatay si Xu Jingming sa kahit anong halaga. Ang anunsyong ito ay nagtulak sa mga miyembro ng lupon sa isang ganap na pagkataranta, kung saan ang lahat ay sumisigaw na ang paghamon sa bansang Great Xia ay magdadala lamang ng ganap na pagkawasak sa Froza. Sa pagkasawa sa kanyang kaduwagan, inutusan ni Elinka ang lahat na tumahimik, na instant na nagpatahimik sa buong silid. Mabilis niyang naunawaan na ang matinding utos na ito ay tiyak na nanggaling ng direkta sa Chief Director. Buong pagmamalaking kinumpirma ni Chaelf ang kanyang hinala, na ipinapaliwanag na ang kanyang makapangyarihang kakampi, ang Laxi Empire, ay nangakong susuportahan sila at itutulak ang mga hangganan ng mga halimaw ng 20 kilometro pabalik kung magtatagumpay sila. Dahil sa katiyakan ng malaking suportang pampulitika at sa pangako ng bagong teritoryo, ang mga masisidhing miyembro ng lupon ay instant na nagbago ng kani-kanilang tono, na masayang sumasang-ayon na ang misyon ay napakahalaga at karapat-dapat sa panganib. Ngunit habang pinapanood silang nagdiriwang, ang isang nasusuklam na si Elinka ay lihim na nang uyam sa kanilang kabobohan, na napagtatantong ang pagpapalawak ng kanyang mga hangganan ay walang kahulugan kapag ang kanyang mga pinuno ay mga duwag na puppet lamang ng Laxi Empire. Sa pamamagitan ng isang masamang ngisi, binanggit ni Chaelf na kahit hindi lumitaw si Xu Jingming, maaari pa rin nilang patayin ang alinmang henyo ng Great Xia na kanyang mahanap bilang kapalit. Pagkatapos ay ipinakilala niya si William Mark, isang blonding elite at tier 6 na eksperto mula sa makapangyarihang pamilya William ng Laxi Empire na papasok sa mga guho kasama si Elinka. Sinubukan ni Mark na kumilos ng kaakit-akit habang ipinapakilala ang sarili sa Holy Maiden, ngunit ang isang tahimik na si Elinka ay agad na nakakita sa likod ng kanyang pagpapanggap. Napagtanto niya na ginagamit ng Laxi Empire ang isang nakaayos na kasal upang unti-unting makuha ang ganap na kontrol sa kanya, ngunit sa kasalukuyan ay wala siyang sapat na lakas upang lumaban. Kinabukasan, isang dambuhalang kawan ng mga kalahok ang nagtipon sa mabigat na binabantayang pasukan ng Civilization Ruins No. 9. Nakadamit sa kanyang pagbabalat kayo, ang ating bida ay nakihalubilo sa karamihan, ngunit agad siyang nakita ng ilang mga trainee, na nangungutya sa kanya sa pagpasok sa napakamapanganib na lugar ng mag-isa nang hindi man lang nagdadala ng isang mentor. Bigla na lamang, isang marangyang kotse ang gumuhit at huminto, at ang karamihan ay napasinghap habang ang Holy Maiden na si Elinka ay bumaba kasama ang kanyang elite guard na parehong nasa 8 tier Grandmaster upang opisyal na pumasok sa mga guho.